Pisces, hindi ko alam kung sino ang kailangang makarinig nito ngayong araw, pero habang inaayos ko pa lang ang energy mo, parang may isang katahimikan na hindi normal. Hindi ito katahimikang payapa. Ito yung katahimikang ang dami mo nang iniisip, pero wala ka nang gustong sabihin. Parang may isang bahagi ng puso mo na matagal nang may alam, pero ayaw lang tanggapin ng isip. At habang lalo mong pinipilit kumbinsihin ang sarili mo, mas lalo kang napapagod. Pakiramdam ko, marami sa inyo ang ilang gabi nang hindi maayos ang tulog. May ilan na madaling magising bandang 2:00 hanggang 4:00 ng umaga. May iba naman kahit mahaba ang tulog, parang pagod pa rin pagkagising. Hindi dahil kulang ang tulog, kundi dahil pagod na ang isip. At may ilan sa inyo habang tahimik ang paligid, doon mas maingay ang mga tanong sa utak ninyo. Tama ba ang ginagawa ko? May patutunguhan pa ba to? Hanggang kailan ako maghihintay? Bago tayo magpatuloy, gusto kong samahan mo muna ako sa isang maikling grounding. Kung ligtas kang gawin ito, huminga tayo ng malalim. Huminga, papasok at dahan-dahang ilabas. Muli, isa pang malalim na hinga. Hayaan mong bumigat ang mga balikat mo, hayaan mong lumuwag ang dibdib mo. At kung naniniwala ka sa Diyos, sa Divine Creator, sa universe, sa spirit guides o sa sarili mong pananampalataya, sabihin natin ng tahimik. Naway ang mensaheng marinig ko ngayon ay magsilbing gabay para sa aking pinakamataas na kabutihan. Kung hindi ito para sa akin, hayaan kong dumaan ito ng may paggalang at kapayapaan. Maraming salamat. Ito ay isang collective weekly reading. Hindi ito personal reading, kaya kunin lamang ang mensaheng tunay na tumutugma sa sitwasyon mo. Kung hindi ito ang energy mo ngayon, maaring para ito sa ibang Pisces. At okay lang yun. Hindi natin kailangang pilitin ang mensaheng hindi para sa atin. Napansin ko rin na marami na ang nanonood dito na may iba't ibang paniniwala. May naniniwala sa tarot, may nag-aaral pa lamang, may curious at mayroon ding hindi naniniwala. Lahat kayo ay welcome dito. Ang tarot ay hindi kapalit ng iyong sariling pagpapasya, pananampalataya o professional na payo. Isa lamang itong paraan ng pagninilay at pag-unawa sa kasalukuyang energy. Ikaw pa rin ang may malayang pagpapasya sa direksyon ng buhay mo. Pisces, Sun, Moon at Rising ngayong Thursday, ramdam ang impluensya ng Jupiter, ang planetang nag-uugnay sa paglawak, karunungan at mga bagong opportunity. Bilang Pisces, mayroon ka ring malalim na connection sa Neptune, kaya ngayong linggo ay maaaring mas maging matalas ang iyong intuition at pakiramdam sa mga bagay na hindi agad nakikita ng iba. At yon ang unang napansin ko sa energy mo. Parang matagal mo nang alam ang totoo, hindi lang sinasabi, may isang tao, may isang sitwasyon o isang desisyon na ilang beses mo nang binigyan ng pagkakataon, paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo, baka magbago pa. Baka mali lang ang iniisip ko o baka kailangan ko lang maging mas pasensyoso o pasensyosa. Pero habang lumalalim ang reading, parang may boses na paulit-ulit kong naririnig. Hindi ito bago. Matagal mo nang nararamdaman. May ilan sa inyo na napakatahimik nitong mga nakarang araw, hindi dahil wala kayong sasabihin, kundi dahil napagod na kayong magpaliwanag. Pakiramdam ko, maraming Pisces ang nasa punto ng buhay na mas pinipili na lang ang katahimikan kaysa makipagtalo. Hindi dahil mahina, kundi dahil ayaw mo nang ubusin ang energy mo sa mga taong ayaw ding makinig. May nakikita rin akong Pisces na unti-unting nawawalan ng gana sa mga dati nilang kinagigiliwan, hindi ka tamad, hindi ka rin nawawalan ng pangarap. Pero parang naghahanap ka ng bagong dahilan para bumangon.
Kung ikaw to, huwag mong husgahan ang sarili mo. Minsan ang ganitong pakiramdam ay senyales na tapos na ang isang yugto ng buhay mo at may panibago ng gustong magsimula. Napapansin ko rin ang pagod sa bahagi ng batok, balikat, leeg at likod. May ilan ding madaling sumakit ang ulo, lalo na kapag maraming iniisip. May ilan ding parang mabilis mapagod ang mata dahil sa matagal na paggamit ng cellphone o pagbabasa. Kung nagpapatuloy o lumalala ang anumang sintomas, mahalagang magpatingin sa mga licensed healthcare professional. Ang reading na to ay hindi medical na diagnosis. At habang mas tumitingin ako sa energy mo, pakiramdam ko may isang katotohanan na ngayong linggo, hindi mo na kayang takasan. Hindi para saktan ka, kundi para tuluyan kang palayain. Pisces, habang mas lumalalim ako sa energy mo, parang may isang bagay kang matagal nang hinihintay na tuluyang luminaw. At pakiramdam ko ngayong linggo, hindi na ito tungkol sa paghahanap ng sagot. Mas tungkol na ito sa pagtanggap sa sagot na matagal mo nang alam. May ilan sa inyo, hindi na kayo nagtatanong kung mahal pa ba kayo. Hindi na rin nagtatanong kung nagsasabi pa ba siya ng totoo. Parang alam mo na, tahimik ka lang at minsan ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot. May isang tao rin akong nararamdaman na parang hirap magsabi ng totoong nararamdaman. Kapag kausap ka, parang may kulang, parang may gusto siyang sabihin pero laging nauwi sa ibang usapan. At habang tumatagal, mas lalo kang napapagod manghula. Pisces, Sun mo na rising, hindi mo responsibility na hulaan ang hindi kayang sabihin ng ibang tao. Kung mahalaga ka sa kanila, darating ang panahon na magiging malinaw din ang salita nila. May nakikita rin akong Pisces na matagal nang may gustong simulan, business, pagbebenta online, pag-aaral, pagre-retire ng tahimik, paglipat ng bahay, pag-aayos ng documents o simpleng paglalakbay. Pero parang bawat plano, may isang dahilan kung bakit laging naantala. Hindi dahil malas ka, kundi dahil inuuna mo ang pangangailangan ng ibang tao bago ang sarili mo. At ngayong linggo, parang ipinapaalala ng energy, ikaw naman. Napapansin ko ring may ilan sa inyo na parang nawawala ng gana sa mga taong puro reklamo. Dati pakikinggan mo pa, inaalo mo pa. Ngayon, pakiramdam mo, gusto mo na lang ng katahimikan. Hindi ka naging masungit, ha? Mas nagiging maingat ka lang kung saan mo inilalagay ang energy mo. At wala namang masama doon. May isa pa akong nakikitang sitwasyon. Parang may isang usapan na matagal nang hindi natutuloy. Pwedeng tungkol sa pamilya, mana, ari-arian, trabaho, relasyon o isang pangakong paulit-ulit lang na napopostpone. Pakiramdam ko ngayong linggo, mas magiging malinaw kung sino talaga ang seryoso at sino ang puro salita lamang. Hindi mo na kailangang habulin ng katotohanan, lalapit ito sa'yo. Para naman sa mga Pisces na nasa edad na 35 hanggang 65 pataas, hello po. Parang gusto kayong hikayatin ng energy na wag hayaang puro bahay ang mundo ninyo. Kung kaya ng kalusugan, lumabas kahit sandali. Maglakad tuwing umaga, magdilig ng halaman, magpunta sa palengke nang hindi nagmamadali, makipagkape sa kaibigan, magbasa ng libro, mag-aral ng bagong recipe, subukang gumawa ng puzzle, mag-crochet, magkulay ng adult coloring book, makinig sa lumang music, o bumisita sa simbahan o isang tahimik na lugar. Hindi dahil wala kang ginagawa, kundi dahil gusto ng isip at puso mo ng panibagong karanasan. Minsan, ang simpleng pagbabago ng routine ang nagbubukas ng bagong sigla. May ilan din sa inyo na parang matagal nang walang ganang kumain, habang ang iba naman kapag nai-stress, mas napapakain. May iba ring nakakaramdam ng kabag, acid reflux o paninikip ng balikat kapag marami nang iniisip.
isip. Ang katawan natin minsan nagsasalita rin kapag sobra na ang bigat ng emosyon. Kung may sintomas na nagpapatuloy o lumalala, huwag mag-atubiling kumonsulta sa mga doktor o health professional. May napakalakas din akong nararamdamang mensahe tungkol sa pagpapatawad. Hindi ibig sabihin na babalikan mo ang nanakit sa'yo ha. Hindi ibig sabihin na kakalimutan mo ang nangyari. Ang pagpapatawad minsan ay pagpapalaya sa sarili mo mula sa bigat na matagal mo nang pasan. At pakiramdam ko, may isang Pisces na matagal nang handang mag-move forward pero ang nakaraan pa rin ang humihila sa kanya. Ngayong linggo, unti-unti mong mararamdaman na hindi na ganon kabigat ang dati mong dinadala. Habang mas nakatutok ako sa energy mo, parang may isang pintuan na unti-unti nang bumubukas. Hindi ito malaking himala. Hindi rin bigla ang pagbabago. Mas parang may isang tao, isang balita o isang pagkakataon na magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon. At kapag dumating yon, pakiramdam ko hindi ka na magdadalawang isip. Kasi sa pagkakataong ito, ang puso at isip mo pareho nang nagsasabi ng iisang sagot. Pisces, Sun, Moon at Rising, habang papalapit tayo sa huling message, parang mas naging malinaw ang gustong ipakita ng energy. Hindi ito linggo ng paghihiganti. Hindi rin ito linggo ng pagpapatunay sa ibang tao. Ito ang linggo na pipiliin mong protektahan ang kapayapaan ng isip mo. Pakiramdam ko, matagal kang nakinig, matagal kang umintindi, matagal kang nagbigay ng pagkakataon. Pero ngayon, parang napapansin mong ikaw naman ang unti-unting nauubos at may isang bahagi ng sarili mo ang nagsasabing sapat na. Hindi dahil galit ka, kundi dahil natuto ka na. May nakikita rin akong Pisces na biglang nawawala ng interes sa isang usapan. Dati, ikaw ang unang nagre-reply. Ikaw ang unang nangangamusta. Ngayon, parang gusto mo na lang obserbahan kung sino ang tunay na naghahanap sa'yo. At alam mo, wala namang masama ron. Minsan kailangan din nating makita kung sino ang kusang lumalapit. Kapag tayo naman ang tumigil sa paghabol, may ilan sa inyo na mapapansin na mas gusto ninyong mag-isa. Hindi dahil nalulungkot, hindi dahil may tampo, kundi dahil gusto mong marinig ulit ang sarili mong boses. Kapag masyado nang maingay ang paligid, nahihirapan kang maramdaman ang tunay mong gusto. At pakiramdam ko, ang katahimikang hinahanap mo ay hindi paglayo sa tao, kundi paglapit sa sarili. May isa rin akong nakikitang pangyayari ngayong linggo. May isang tao ang maaaring magsabi ng isang bagay na matagal mo nang gustong marinig. Hindi man ito apology, hindi man ito buong paliwanag, pero sapat na ito para mabuo ang mga piraso ng tanong na matagal nang nasa isip mo. At sa sandaling yon, hindi ka na magagalit, hindi ka na rin masasaktan. Parang sasabihin mo na lang sa sarili mo, kaya pala. At doon magsisimulang gumaan ang pakiramdam mo. Para sa mga Pisces na nasa negosyo o nagbabalak magsimula ng maliit na pagkakakitaan, huwag mong maliitin ang simpleng idea na paulit-ulit na pumapasok sa isip mo. May possibility na yon ang naging or maging simula ng mas malaking opportunity sa mga darating na buwan. Hindi kailangan maging perfect ang simula, mas mahalaga ang pagsisimula. May mensahe rin ako para sa mga senior citizen na Pisces na nanonood. Hello po, kamusta kayo? Kung matagal ka nang nasa bahay, subukan mong magkaroon ng bagong routine. Maglakad sa umaga, kung kaya makinig sa paborito mong lumang kanta. Mag-journal, magtanim ng halaman, magluto ng recipe na matagal mo nang gustong subukan, makipagkwentuhan sa apo o kaibigan, magbasa ng libro, magdasal o
magnilay sa tahimik na lugar. Ang isip natin ay parang hardin. Kapag hindi natin inaalagaan, unti-unti itong napupuno ng pag-aalala. Pero kapag binigyan natin ng bagong karanasan, unti-unti rin itong sumisigla. May isa pa akong nararamdaman, may Pisces dito na matagal nang hindi bumibili ng isang bagay para sa sarili. Kapag may pera, inuuna ang pamilya. Kapag may oras, inuuna ang ibang tao. Ngayong linggo, kung kaya ng budget, why not? Regaluhan mo ang sarili mo. Hindi kailangang mahal, maaring libro, halaman, bagong mug, paborito mong pagkain o simpleng pag-upo sa cafe habang umiinom ng mainit na kape. Hindi ito luho ha, isa itong paalala na mahalaga ka rin. At bago tayo magtapos, dalawang napakagandang mensahe ang kailangan nating kunin sa Wisdom Oracle card. At ang unang Wisdom card ay A Change in the World. Parang ipinapaalala sa'yo na may mga pagbabagong hindi mo kontrolado at sa una, maaaring hindi mo ito magustuhan pero habang tumatagal, maintindihan mong inililihis ka pala sa mas magandang direksyon. Minsan ang pagsasara ng isang pinto ang dahilan kung bakit nakita mo ang pintong matagal nang nagbukas para sa'yo. At ikalawa ang Milk and Honey. Napakagaan ng energy nito. Parang sinasabi na malapit ka nang makarating sa yugto kung saan hindi na puro paghihintay ang mararamdaman mo. Unti-unti mong mararanasan ang mas magaan na pakiramdam, mas tahimik na isip at mga biyayang bunga ng lahat ng pinagdaanan mo. Hindi man dumating ng sabay-sabay, darating ito sa tamang panahon. Kung nakausap ng collective reading na to ang puso mo, maaari mong ibahagi ang iyong karanasan sa comment section. Baka ang simpleng kwento mo ang maging dahilan para gumaan din ang loob ng ibang Pisces na nanonood. Kung hindi naman ito ang mensaheng para sa iyo ngayon, okay lang din. Kunin lamang ang bahagi na nagbigay sa iyo ng pagninilay at kung gusto mong mas maintindihan ang iyong personal na energy, birth chart at life path, available ang Book 1, Discover Your Soul Purpose Workbook at Book 2, Decode Your Birth Chart. Mayroon din abundance, money, business, love at protection bracelets bilang simbolo ng iyong intention at araw-araw na paalala sa mga layuning nais mong palaguin. Kung nais mong magpa-personal reading, tandaan na hindi ako ang unang nagme-message sa kahit sino. Mag-ingat sa mga poster at mga fake accounts. Kung interesado ka, ikaw mismo ang unang mag-message sa aking official account para sa personal reading with energy exchange. Maraming salamat sa iyong oras. Naway ang linggong ito ay magdala ng higit na kaliwanagan, kapayapaan at lakas ng loob na yakapin ng mga pagbabagong nakalaan para sa iyo. Hanggang sa muli, ingatan mo ang iyong puso at ang iyong liwanag. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa susunod na readings!